Good morning mga siswang! Tara, samahan nyo kami magsimba sa Quiapo. Of course, kasama natin ang pinsan ng papa mo na si Ate Jam, napakaganda. At syempre kasama rin natin ang papa Mel. Meron pa kaming isang kasama dyan, ayaw lang magpakita, takot na takot sa camera. Naisipan kong i-mini vlog to mga siswang, tara samahan nyo kami. Nagbas nga muna kami papuntang Pitex kasi nga wala nang masakyan diretso doon. Mahirap na kasi sumakay pa Bito Cruz, lalo na may Pitex na tayo mga siswang at mas madali. Nauna na nga bumaba ang papa mo mga siswang at ito nga kasunod na nga kami at si Ate Jam. Pumasok na nga agad kami dito sa Pitex mga siswang at pagpasok mo talaga ang daming budol. Maaakit ka talaga sa mga tinda dito mga siswang at syempre ayun nga pala si Ate Jam, single po yan. Ano pang inaantay dyan mga siswang, apply na, charot. Dami na nga makakainan dito mga siswang. Syempre ang papa mo nga ang nagbibidyo-video sa amin dyan, kaya nga ito nilalambing-labing ko muna. Para hanggang mamaya ganado siya videoan kami. Nakakatuwa din mga siswang kasi meron nga ditong Korean convenience store. Talaga naman pwede ka magluto-luto dito mga siswang at dito rin yung mga kakaibang drinks nila, yung mga napapanood lang natin sa online. Nagtingin-tingin nga lang kami dito mga siswang, sa susunod itatry na nga namin dito kumain. Nagmamadali na rin nga kasi kami, alam niyo naman na atin kami ng misa para wala masyadong tao. Ayun mga siswang, nakakataka mo talaga naman, lalo na yung mga drinks na yan. Tatry ko talaga sa susunod yan, lalo na itong strawberry, mukhang masarap. Pinigilan talaga namin yung mga sarili namin mga siswang kasi wala naman talaga to sa budget. Kaya nga kami pupunta ng Quiapo syempre para magsimba, tapos papagawan din namin si papa mo ng salamin. Sabi ko nga kay Ate Jam, mag 300 challenge kami kaso parang hindi namin kaya. Kasi dito pa lang mga siswang, Diyos ko po, ubos na talaga pera mo. Sa susunod na balik namin talaga mga siswang, itatry talaga namin yung mga gusto namin kainin dyan. Iba-vlog ko rin yung mga siswang at syempre iti-taste test natin. Pero parang halos lahat masarap. Maglit nga lang kami mga siswang at gumora na nga kami. Naghahanap kami kung saan yung pinakasakala. Sabi nga sa gate 8 or gate 9, syempre hindi namin sure kaya magtatanong-tanong muna kami. Pabito close daw mga siswang isasakay namin, pero syempre para hindi kami maligaw, magtatanong-tanong muna kami. Ako kasi pag nagtatanong sabihin ko agad yung Quiapo Church po, saan po sa sakayan. Buti na lang talaga hindi pala gate 8, gate 9 na nga kami pumasok mga siswang. Ito na nga, buti na lang nakaupo nga kami. Sobrang init din kasi yung mga siswang, lalo na pagtayuan kaya kanina dun sa bus. Pero papuntang Pitex naman mga siswang, Talaba to Pitex, napakadali lang naman at napakabilis lang naman ng biyahe kaya hindi kami nainit. Ito dito ako palang mag-isa, gusto kong magtulog-tulog kaya buti na lang talaga mga siswang, nagsibabaan na yung iba. Ito nakatabi ko na ang papa Mel. Hindi naman siguro inabot ng isang oras mga siswang, pero nandito na nga kami sa Quiapo Church. Alam niyo ba mga siswang, dalawang lola ko yung naaalala ko dito, ang Mami Lolit at ang Mami Linda. Yung lola ko po sa side ni mama patay na po kaya hindi ko na siya nakakasama dito. Pero ang kapatid ng Mami Lolit na si Mami Linda, lagi kami nagkikita dito mga siswang. Natsyempuan lagi yung lola ko dito kasi pala simba rin yun, parang ako. Tumawid na nga kami pero syempre dumaan tayo sa overpass. Wala pa rin pinagbago mga siswang, pero at least wala na masyadong mga natutulog sa gilid-gilid. Napansin ko rin mga siswang na wala masyadong tao kaya talaga naman for sure makakapasok kami. Pero syempre yung pinaka-entrance niyan dun sa pinakaunahan mga siswang kaya talagang iikot pa tayo. At ayan nga mga siswang, nandito na nga po tayo. Dahil wala namang masyadong tao mga siswang kaya eto nagpicture-picture nga muna kami. Pinicturean ko muna si Ate Jam syempre para may remembrance nga siya kasi first time niya atang magpunta dito. Excited yan siya mga siswang pumunta sa may pinakadulo kung saan maraming pagkain. Balak din namin kasi bumili ng mga gulay dito kasi gustong-gusto niya ng salad. Syempre mga siswang, hindi rin ako papahuli ba magpapapicture din ako o pack side to side view lang tayo. Ito nga yung picture natin mga siswang, talagang napakaganda. Naka-iPhone yan si Ate Jam. Thank you so much Ate Jam. Dali-dali na nga kami pumasok mga siswang. Ayan. Alam ngayon ako ito ko na minsan napapaisip ako paano kaya nila ginawa nitong malaking church na to? At paano kaya nila napapanatiling maging malinis yung mga matataas na yun? Di ba mga siswang, paano kaya nila naaalis yung mga agyo-agyo? Nakakatabangan ng puso mga siswang kasi nakapasok na ulit ako sa Quiapo Church natin. Alam nyo ba mga siswang, simula dun sa pinto hanggang dun sa pinaka-altar sa unahan, naglalakad kami ng palhood ng lola ko. At napakarami kong happy memories dyan mga siswang. At ito na nga, dumayo na nga kami dun sa may pinakalikuran. Unahan pala to mga siswang, sorry, sa pinakaunahan nga ng church. Sari-saring mga tinda mga siswang. At ito nga si Ate Jam, talagang natakam dito sa dragon fruits. May juice, may shake at may salad din. Libre nga pala ito ni Ate Jam. Thank you so much Ate Jam. Kulay at amoy palang mga siswang, talagang nakakatakam na. Nakasimangot si ating tindera dyan kasi inaaway niya ngayon tao niya. Wala daw kasi inatupag kundi mag-cellphone na mag-cellphone. Ayun, niratratuloy siya ni nanay. Kinakabahan nga kami ni Ate Jam nung una, pero okay naman siya kausap kaya binaliwala na lang namin. Ganun talaga ako mga siswang, pag may galit na tao talaga namang natatakot ako mamaya kasi ako yung mabato or something magawa sa akin. Balik na nga tayo dito mga siswang. Napakasarap talaga mga siswang kasi sobrang init ito tapos may malamig ka sa labi. Tapos para sa akin tong salad nila mga siswang, pinatikim din naman sa akin yung isa at ito na nga ang Papa Mew. Gawa na nga po natin siya ng salabin mga siswang para makapagpahinga nga yung mata niya sa contact lens. Para yung contact lens niya gagamitin na lang pag may mga event-event. Itong salamin naman na niya to, ito yung pang araw-araw niya. At nga niya mga siswang, nag-ikot-ikot muna kami kasi pinatanggal kay Papa Mew yung contact lens niya. Kailangan daw pagpahingahin muna ng 15 minutes para daw ma-check up na yung mata ng Papa Mew kung tumaas ba yung grado niya. Pa-check din namin yung astigmatism ng Papa Mew. Kaya ito, namili-mili muna kami nga dito ng mga dai. Bumili ako ng 3 balot mga siswang, mga iba't ibang klase kasi gustong-gusto yan ng mama
at papa ko. Pero pinagtanong-tanong ko din kasi ayoko nung maalat para sa kanila. At ito nga, pumili na nga rin kami ng gulay pang salad namin. After nga nyo mga siswang, bumalik na agad nga kami. Check upin na nga yung mata ng papa mo. Tapos pagtapos check upin yan, automatic, babalikan namin after kalahating oras sa 1 oras. Habang check upan nga si papa mo, minsan nagdadasal ako mga siswang na sana talaga may mga grado ng papa mo hindi na tumaas o lumaki. Kasi sabi ni tita mga siswang, ang papa mo daw talagang mag-gadgets daw simula doon nung bata siya. Nahilig din siya magbasa-basa ng mga libro mga siswang, kaya ayan ang labo-labo ng mata niya. Kaya nga naku, yung mga siguro yung mga pamangkin ko after 5 years, 10 years talagang malabo na rin yung mga mata. Kaya dapat sa mga mamshi dyan, ng mga mamis, daddy dyan, kailangan control din talaga natin yung paggamit ng gadgets natin, lalo na sa mga bata. Nakakaawa din kasi mga siswang, sila din yung magsasuffer pagdating ng panahon. Ayan nga, nung nakuha na yung tamang grado ng papa mo, pinapacheck na sa kanya kung makakalakad ba siya ng maayos, kasi nga mga siswang minsan nangangapal di ba yung mga paningin, lalo na kapag bago yung salamin. Kaya ayan, chinek-check talaga ng papa mo para hindi nga siya yung madadapa-dapa. After nga yung mga siswang, ayan, nag-fill up na nga ang papa mo. Sa antayin nga namin yan ng kalahating oras to 1 oras. Inabot na siya ng 1-3 mga siswang, may blue lights na rin yan. Meron na rin siya para sa astigmatism. For me mga siswang, napakamura na nun, kasi nung last namin inabot ng 3,000 ng papa mo. Dito lang yun sa atin mga siswang. After nga yun, sobrang gutom namin mga siswang, dali-dali na nga kami naghanap ng karinderya, nakakainan namin. Bumili rin pala ako ng duhat mga siswang. Kamahal ng kilo mga siswang, kaya kalahating kilo lang yung binili ko. At ito nga mga siswang, nagbopis nga ako. Ang ulam naman ng papa mo ay giniling. Nakakatuwa din mga siswang kasi may sabaw din sila. Nag-pray na rin pala kami niya ng papa mo. Mga siswang, kain po tayo. Thank you Lord sa blessing and food. Aba, nagpa-order nga rin sila ng soft drinks sa mga siswang. Iwas na iwas ako dyan, kaya sabi ko kay papa mo, hati na lang kami sa isa. Sa sobrang gutom namin mga siswang, talaga namang galit-galit na kami. Wala nang pansi-pansinan to. Shout out din kay Kuya Tony, yung may-ari po ng karinderya na to. Siya po yung nagluto. Chef daw siya dati sa barko. Solid yung luto niya mga siswang, hindi sobrang alat. Ayoko din kasi masyadong mamantika. At ito nga, pagtapos namin, may nakita nga akong aso dito, napaka-cute. Nananaginip siya mga siswang, labas pa yung dila. At ito na nga, bumalik na nga po kami dito. Ang pangalan niya ng shop nila is Sparkling Eyes. Talaga naman tuwan-tuwa ang papa mo dito. Nachi-change nga yung glasses, kaso kamahal niya mga siswang. Sabi ko, papa mo, ibalik mo na, baka masira pa. Wala tayo ibabayad dyan. At ito nga, nagmamaganda-maganda lang ako dito sa Gidli mga siswang. Medyo inabot din nga ng 1 oras mga siswang. Pero sabi ko, okay lang, worth it naman kasi para kay papa mo. Ito nga si Ate Jam, cute na cute din ako kasi meron nga siya umuwi kay Ching Ching. Pamangkin nila sa pinsan mga siswang. Napaka-cute ng kulay. Mamaya nga, hanap din kami para may maibigay rin kami kay Ching Ching. Masarap talaga yung may baby sa pamilya mga siswang, no? Yung may kakulitan, kakalambingan ka, tapos malalamog mo. Charot lang, baka napapanood ni Ate Cheska to. So sobrang tagal nga mga siswang, umalis na nga sila Ate Jam. Magtingin-tingin daw muna sila dun sa DIY beads. Magpapagawa kasi kay tita ng keychain yun para sa cellphone niya. Thank you rin pala sa Lash Babe by Trisha Isobel. Napakaganda pa rin ang aking pilikmata. At maya-maya nga mga siswang, ito na nga yung salamin ng papa mo. Sa wakas mga siswang, ito nga ako agad yung unang tinignan ng papa mo. Kung napansin nyo yun, tinignan niya siguro kung maganda talaga ako. Charis. Ayun, naglakad-lakad ng papa mo. Chine-check niya nga kung tama. Baka mamaya kasi yung grado nung una, grado ngayon ay magkaiba. Aba, hindi talaga na kontento ang papa mo mga siswang. I-check niya pa yan kung pantay talaga yung pinaka-glass. Yung pinakakapitan doon sa may pinakatenga. Ganyan kabusisi ang papa mo, lalo na pag mahal ang isang bagay mga siswang. Kasi kahit ako, ayoko talaga may pagsisisihan ako sa huli. Lalo na pag pinakagastusan mo. Kayo ba mga siswang ganun din ba? Tayo nga sila madam, kumakain na nga rin sila. After nga niya mga siswang, pumunta na agad kami sa DIY Beads. Napakalaki ng store na to mga siswang at dami ka rin talagang mapipili. Hinanap ko na nga namin sila Ate Jam. Aba, nung nakita-kita nga namin mga siswang, ito nabudula daw siya dito. Sakto naman mga siswang kasi nandito na rin kami, kaya naghanap na ako ng pinaka-beads doon para doon sa aking gown. Para sa infinity gown ko mga siswang sa wedding ni Sheena. Buti na lang mura mga siswang yung mga bilihin dito. Ito nga may 10 packs nga, 3 packs libre for 100 pesos. Basta makabili ka ng 10 pieces mga siswang, may libre kang 3. Ito nga, nagmamaganda-maganda ako dito. Ginagaya ko yung mga vlogger Kemi. Muntik ako pa ata makalimutan yung cellphone ko dyan, charis. Actually, inaantay ko na lang si Ate Jam dyan kung ano yung mga ipapalagay niya pa at bibilhin niya pa. Tuwang ako sa beads ko dito mga siswang. Ito nga, tawang-tawa ako dito mga siswang. Nung iniwan ko yung cellphone ko mga siswang, ayan, may dumating ang customer. Nagulat din ako. Kaya kinuha ko agad yung cellphone ko, nakakahiya. Ito nga mga siswang, paalis na nga kami. Bibili naman ng pasalubong si Ate Jam sa daddy at ate niya. Shout out Ate Dang. Sana kasama ka na namin sa susunod. Ayan nga yung chicken biryani mga siswang. Yan nga yung mga binili lahat. Syempre bumili rin ako nito. Nakalimutan ko yung tawag mga siswang. Binigyan nga si papa mo ng libre. Tapos ito pinakain niya sa akin. Pero ang sarap. Sabi ko humingi pa siya ng isa. Ayaw na, nahihiya ng mga siswang kasi bumili na nga siya. After nga niya mga siswang, bumili rin kami yung mga shirt namin. At syempre pang salubong kay Ching Ching at kay Mayo. Para yung mga siswang 50 pesos only lang pa ni Shein. Meron din namang hindi Shein mga siswang pero makakapal at maninipis din yung tela. Depende sa'yo. Si Ate Jam, bumili siya ng 2 short. Kami din ng papa mo, tig-isa. Ako yung namili ng shirt ng papa mo at ayan nga ang papa mo, adoy nakasalamin na. After nga niya mga siswang, ayun, gumora na nga po kami sa sakayan. Mag-aantay nga kami ng bus dito mga siswang. Papababa na kami sa Talaba mga siswang, depende pa rin sa masasakyan namin. May daang Longos, may daang Las Piñas, may daan din Patalaba. Sana nga Patalaba yung mabababaan namin mga siswang. Ang kaso, Diyos ko, wala kaming masakyang bus. So sobrang uhaw din namin. Ayan, Diyos ko po, nagpabili na kami ng tubig. Laking tulong din talaga ng tumbler ko mga siswang.
Kasi may yelo pa rin yung laman, o diba? Sobrang lamig, masarap sa pakiramdam. Bumili rin pala sila papa mga tita ng mani, kaya eto nakitikim na rin ako. 3 balot, 100 mga siswang, pero pag isang balot lang 35 pesos. At ayan na nga, nakasakay na nga po kami ng bus. At syempre, magkatabi kami ng papa at wala kami ginawa kundi kumain ng kumain. Pero mga siswang, sa totoo lang nakatulog po ako sa biyahe kasi umabot din kami ng 1 oras. Tapos mga siswang, yung nasakyan po namin Palas Piñas. No choice kami mga siswang, kaya may lalakarin pa kami doon. Kahit tag-init talaga, lalakarin namin, makahanap lang kami ng jeep. Bago umakit ang flyover, bababa na nga kami ng bus. Kasi napakalayo ng babaan doon sa Las Piñas mga siswang. Diyos ko, kaya ayan talaga nagpayong-payong na lang, silong-silong na lang kami at nagantay kami ng jeep. Nasaktuhan naman sa pangalawang jeep mga siswang ay bayan na. Opo, bayan mabolo nito sa natin para diretso na. After nga nakauwi na nga kami dito kala Papa May, super saya. Thank you Lord.